mga kababayan, ma'am, sir, or good afternoon na. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is March 10, 26. At tayo yan ay papunta dyan yan sa my House of Representative. Dyan yan sa may ang tawag dyan, House of Representative sa Kongresyo. Dito yan sa may House of Representatives Batasan Hills, Manggahan, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Mahiyain Street, Teachers Village. Teachers Village is Diliman, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content pa natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick-up area. Alam yung klaseng driver yun. Nakapwesto na tayo, hinabol pa rin. Hindi talaga pare-parehas ang tao. Ay, ay, ay. Ginagawa din natin yan. Ayan, magbabalik po tayo mamaya. Or kayo yung nakaposisyon dyan sa pamamagitan ng tax declaration. Kumbaga hindi po yung electric bill na nakapangalan, wala po yung talaga pag-usapan po natin. Tinatawag natin adverse na possession in the concept of owner. Nakapagpariso po kayo ng kontador or electric bill, hindi po yan. Kumbaga may tuturing na obligation as owner. Yung po, attorney kasi based po sa Treasurer's Office, kasi pumunta po ako sinarify sa Treasurer's Office. Kasi yun na po kasi piniklaim nila kasi sa kaya nagaw. So sino po? Sa assessor's office, kanino? Sino po
po ang nagbabayad ng amilyar. Wala po attorney kasi Ayun nga. Kasi nga, gobyerno. Kasi, Opo. So, ibig po sabihin, Sir Jim, halimbawa na, sabihin ninyo, 30 years na kami nandito. Pero ang tanong, 30 years nyo ba siya ino-occupy in the concept of owner? Hindi. Ang mabilis na sagot. Bakit? Kasi nga, hindi man lang kayo nag-attempt na magbayad ng real property taxes na karaniwan sa registered owner. Kasama yan sa kanyang pagiging owner ang pagbabayad ng amilyar o real property taxes. So wala po tayong makikita na kahit anong karapatan. Ang tanging dokumento po natin wala po yan. Meron na nga po yan meron na decided case po yan na ang electric bill ay hindi proof of ownership, not even of occupation. yes po attorney. Pero attorney, hindi po may nalabag yung nag-letter from PAO. Kasi yung unang usapan ko pa sila, gusto sana masettle. Gusto na nakatay na settle na lang. So hininga po kami ng ano, ng response ng Facebook. Sorry, magkano po ang hinihingi? At sino po ang humingi? Yung pinsan po nila reklamo na parang ginamit yung bahay natin. So unang-una po Sir James, malinaw na sa inyo sino ang may-ari. So bakit po kayo magbibigay ng 300,000? At ngayon sinasabi ko sa inyo kahit magbigay kayo ng 300,000 sa inyong pinsan, wala po yung epekto kung sa inyong claim of ownership or claim of possession. Kasi nga po, wala namang karapatan yung pinsan ninyo. Napayagan kayong manatili dyan. Gobyerno po ang may-ari. So gobyerno lang po ang maaari magbigay sa inyo ng permission ng pananatili dyan. So kahit po magkasundo po kayo, wala po yung epekto. Kasi nga po, kung ako po ang may-ari ng lupa at meron nagkakasundo sa labas ko na sa kanila yun, eh wala po yung epekto sa akin kasi hindi naman ako pinipirma sa kahit na anong deed of sale. Wala pong gano'n, Sir James. So unang-una, wag po kayo magbibigay ng 300,000 at pangalawa, kumbaga, alam nyo na po na yan ay lupa ng gobyerno. So ibig sabihin po, ang inyong pananatili dyan for 30 years ay by mere tolerance of owner, which is the Philippine government. So anytime po na i-withdraw yung kumbaga tolerance na yan or permission na yan, eh dapat nagdabo tayo mag-ano sa batutan. Kasi nga po, wala tayo pinangahawakan, wala po tayo sa batas po matatawag na vested right. Opo. Okay, Sir James? Attorney, isang tanong lang po, attorney. Sige po. Bali po, yung demand letter po ba, kasi hindi kailangan po ng 10 days para mag-comply. Ano po ibig sabihin ng attorney? Eh wala ka pong ibig sabihin kasi nga po hindi naman siya ang may-ari. So kung tutuusin, kahit po magkasuhan kayo, okay, kahit magbayad, pero huwag kayo magbabayad, eh, wala pong madadagdag na karapatan sa inyo. So bakit po kayo magbabayad? Pareho po kayo, kumbaga nakiklaim na hindi sa inyo. Opo. So, ano po Sir James, yun po muna gagawin nyo ngayon, yung mga binagkanin nyo. Opo. Huwag po kayong magluluwal ng pera sa Opo. Opo, salamat po ma'am, attorney. Wala pa rin naman, Sir James. Pasensya na po, magandang balita natin, pero yun po kasi ang katotohanan Pero din po nagtataka po, sinasabi. kung di naman siya may-ari, bakit siya nakapagpuluan ng demandelo po sa tao? Parang una, may Oo, karapatan ka ba? pero siguro yung tao naman, nagre-rely dun sa kanyang representation na ako yung may-ari nang iimasok ko sa lupa ako nagpagawa ng demandelo. Pwede po ba yun? Hindi siya humingi ng document? Hindi kasi natin alam kung anong nangyari. Baka sinabi niya lang o kaya naghingi lang siya ng template sa power ng demand letter tapos pinirmahan niya, di ba? Pinipin niya yung mga kumbaga, yung pangalan ng susulatan, yung address, Ako? yung amount, hindi po ba? So, yan po talaga napakahalaga. Alamin natin kung ito po ang mayari. Unang po, kung kayo ay buyer, kung kayo ay nangungupahan, o kung kayo ay informal self-guardian, alam po ninyo saan ang inyong posisyon at sino dapat yung inyong kinakausap. Kasi nga, iba, partner, iba tumatawag sa atin, may kiniklaim, I represent yung may-ari. Dapat sa akin kayo magbayad ng upa. Hindi
titingin niyo po yung patunay na siya nga yung authorized na emit special power of attorney. Kasi pag pera po ang Opo. usapan, hindi po biro yung 300K. Buti napigilan po muna ng partner hanggang makikitain na sa panahon yun. At Kaya nga. Pinigil, di ba? So, ayun po, maging wise po tayo sa ating mga magiging desisyon at kung ganyan po kayong transaksyon at alanganin po para sa inyo, itawag lang po kayo dito sa Hello Attorney. Attorney Noel na po ang sasagot sa inyong mga katanungan. Pero sa ngayon po, magbibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala. Pero kung magbibitiw, babalik ang hello! Attorney. Hello, attorney. Sa DZMM. Sa DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent. All you need is Pride. For liver health, level up na. Liberate Pro. Tingin mo rin na multivitamin spa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari din makatulong ang Liberate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liberate Pro! Liberate Plus Multivitamin is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Liberate, may multivitamins pa. Yan ang Liberate Pro. Tulong sa pangangailangan ng atay. Liver up na tayo with Liberate Pro. Ang finish na niya. It's there it is. Let's blow up. Iba chocolate. I rock the fire. I protein. I rock the fire. I protein. I rock the fire. White rose papaya. It's a blow up the white rose papaya. Papaya. Diabetic para sa protein power times 2. Plus shea butter and each week. Papaya. Split and blow up. Regular use helps. Results stay very White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Tele Radio. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Tele Radio. Basta AM DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney! Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Partner, ang dami na nila ditong sa ating YouTube Live. Hello po sa inyong lahat. Patiin natin lahat si Tita Maria Dulce Orante. Sabi niya, papok na papok po sa radyo. Huwag po masyado, baka Mga mahilo kayo. Tutok po tayo. Tamang ano lang, tamang tutok lang mga kapatid. Tita Lina ho. Si Manuel Villanueva partner na Yes, dito na. partner. Si Grace Pedregosa, happy Tuesday din po. Sarah C. Ligaya Chingtan. Uy, si Henry Patara. Hello daw po. Hello. Solano, Nueva Vizcaya. Oh, Magkano wow. gas sa inyo? Oh, yan. Tanungin natin Kasi sila. sabi nila parang mas mahal kapag mas up north and sobrang malayo kung saan Or pinapag- siguro depende rin kung saan nila kinukuha kasi alam ko marami ring ports Oo up nga. north. Baka mas mura pa. Yun, eh, gusto po namin malaman, mag-price monitoring po tayo mga kapamilya. Gina Hermohino from Subic Bay. At magkano rin po ang presyo ng diesel kasi inyo mataas. Ay, oo, naku, ang sakit sa bulsa. Si Dennis Alejandre, nandito na po. Sergeant Putik, favorite segment of the day daw po tayo. Salamat naman po. Ang tanong ni Dennis is, tama po ba na ibenta ng mga gasolinahan ang luma nilang gas na nabili nila ng mura? Hindi pa pag negosyante ka dapat namumuhunan ka. Ganun. Uy, Hindi hindi po naman po. dapat eh. Kasi, Hindi tama na nagtatago ka ng gas. oo. Oo. Kasi nga, kaya nga po yan, or at least dati, kasi ngayon parang araw-araw magpapatak-patak ng increase, di ba? Oo. Pero kaya nga po dati yan, Tuesday kasi yung kanilang supply supposedly, nagbabago na yung, kaya either increase or decrease in prices, bago na po yung stock nila. Is it about time that we scrap the regulation though with everything that's going on? Alam mo partner, hindi ko kasi yan naintindihan, kaya nahihirapan akong, pero syempre kung yan ang magpapababa sa presyo, go tayo dyan. Alam mo, Pero- sinusulong ngayon is to scrap the excise tax. Ah, yan, Yun ang oo. isa sa mga gusto talaga nilang alisin muna. Tax At sa bat, mga, partner. ano, VAT, oo. Kasi
patong-patong yan. Oo, pero pag ganun ba, alam mo hindi naman tayo economist sa dalawa, pero example, tanggalin natin yung mga buwis na yan, di ba? Mhm. So, anong magiging effect nun sa Ang magiging ekonomiya epekto niyan, natin? partner, kasi tanda natin, lahat ng excise tax, value added tax, yung kinikita ng gobyerno dyan, Pondo yan. napupunta sa pondo, pamtustos po yan sa mga basic social services. Nandiyan yung ating mga infrastruktura, yung pagpapatayo, yung mga basic social services, mga ayuda, yung mga At saka ibang proyekto, Correct. infrastructure, and ano, kapag yung pondo, bumabalik Yes. sa budget ng gobyerno para po health, napakahalaga, Oo. di ba? So, Oo. yan lahat po. Kumbaga, kaya talagang mamimili ka lang saan yung magiging latay. wala Pero talaga, talagang- walang nananalo sa sitwasyon ngayon. Sino ba yung nagsabi na talagang worldwide itong Totoo crisis yan. na ito? So Oo. talagang Ito ba? wala kang pupuntahan. Kundi pagtaas. Kasi nga, yung pinanggagalingan. Doon yung mga tinuturo sa atin. kausap. One way. Hindi, tapos ang problema mo pa, yung mga nations involved, sila yung mga may oil reserves. Correct. Yung mga pangmatagalan taon. At ang yung oil dadaanan reserves bago nila. makarating sa atin. Kasi yung ruta na open, napakalayo. Dagdag naman sa presyo ng Matinding transportation. Oo. O, sinara yung Ikutin Strait of na. Hormuz eh. Naka-affect ko pa yun sa atin. Ay, nako, kawawa po yung mga nasa laylayan ng mga bansa. Correct. AKA isa po na ng Pilipinas. Tayo po Pero yan. maganda ngayon sana masulong yung matagal na lang po muna yung excise tax and VAT. Kasi yung mga pondo naman na ipon doon eh, nabubulsa lang din naman, ano? At Grace Frontline Pedregosa, partner, nandiyan na rin. si Juro nandito na rin, partner. Islam from South Korea. Si Jericho Ferrer. Teka, birthday niya, birthday niya. Aba, happy birthday. Happy 26th birthday. God bless you. Matapos ka na? Oo nga eh. Yes, Trelle Garcia, batang-bata pa rin. From Japan, tama ba? Sarah C. from Los Angeles, California. Japan, o San Jovi Omerito. Sabi natin Oo. kay Jericho San. Manuel Villanueva, si Benong. Si Benong kanina. Ay, nag-comment. Napakatalino ni Benong. Ang ganda ng mga comments Kaya dito. nga. Actually. Thank you, Benong, for your input sa super welcome sa program po natin. Ganitong intelligent discussions. Wow! O pati si Nakakaloka. Sergeant Putik, sabi, ang challenge sa commodities price monitoring is manpower. Kaya nga kailangan natin, tama po kayo, tulungan natin ang ating pamahalaan. Sumbong po natin yung mga malinaw na nagbabiolate dyan. Partner, may question po pala tayo natanggap kahapon. Oo. So, para sa iyo ito Sige. ngayon. Ito, ano po, Okay. tapos po. Kung ang heirs po ba ay meron po bang batas sa pwedeng sila muna ang alukan ng binibentang property ng co-heirs bago ibenta sa iba? Doon lang. Walang ganun eh. Maliban na lang kung mayroong last will and testament na nagsasabi na kumbaga, benta mo kasi tandaan natin. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Dapat malaya ka kahit Ingat po God bless. Paano po muna pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po?